ka-Republic, pinakabatang nakapasok sa 50 PBA Greatest Players, nag-aani ngayon ng pambabas si Scottie Thompson. Marami ang disang-ayon na ngayon ay isa na rin si Scottie sa 50 Greatest Players ng kauna-unahang professional na liga sa buong Asya. Masama ang loob ng mga Ginebra haters. Di nila matanggap na isang Ginebra player na naman ang napasama sa listahan ng mga pinakamahuhusay na manlalaro dito sa PBA. Wala lang, mga talangkalang talaga. Itinatago sa likod ng mga peking pangalan ng inggit at kasamaan ng ugali. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, kahit natalo sa nakaraang Commissioner's Cup Finals, isang malaking blessing ang dumating kay Ginebra Star Guard Scottie Thompson. Napili siyang mapasama sa 50 PBA Greatest Players. Siya ang pinakabatang napabilang sa listahan at isa sa dadalawang active player pa sa liga. Ang isa pa ay si Junmar Fajardo. Pero maraming pumasok na intriga dahil sa inclusion ni Scottie Thompson. Kesyo raw, hindi pa dapat mapasama ang Ginebra Guard sa Elite 50. Marami raw ang mas deserving. May usap-usapan pa nga na kaya raw hindi dumalo sa okasyon ng ilang malalaking pangalan sa PBA ay dahil hindi rin nagustuhan ng mga ito ang pagpili kay Scottie Thompson. Ang ipinagtataka natin, pasok talaga si Scottie sa mga kriteria na itinakda ng selection committee. At isa sa mga kriteryang ito ay yung automatikong papasok ang mga naging MVP. Tinanghal na most valuable player sa Scottie noong 2021-2022 PBA season kung saan siya rin ang naging finals MVP noong 2021 Governors Cup. Itong mga Ginebra haters na hindi matanggap na isa na namang Ginebra player ang nabigyan ng mataas na parangal, sinasabing nabayaran daw ni Al Francis Chua ang selection committee para maisama ang Ginebra Star Guard. Isa pa itong commenter na nagtatago sa dami FB account na Steve Garcia. Kapal daw ng mukha ni Scottie, lalo na raw yung jinky. Pati misis ng player na kinamumuhian niya, idinamay pa. At sabi pa niya, kung di raw napilay si Junmar Fajardo at kung di raw binubudol ni Al Francis Chua ang PBA, hindi raw naman mag-i-MVP si Scottie Thompson. Inokray tuloy siya ng isa ring netizen, saka na lang daw siya mambas kapag forma na siya. Tama naman, dahan-dahan sa pambabas dahil maraming umiidolo sa taong binabas mo. Tingnan din natin muna ang ating sarili bago tayo mamintas sa ibang tao. Meron pang isa na nagtatago naman sa peking account na Jade Victorious. Ang ganda pa ng ginamit na kunwaring apelyido, Victorious. Pero sayang hindi bagay sa karakter mo. Dapat Jade Loser ang ginamit mo. Sabi nito, si Scottie raw ay pareho lang ni Kirby Raimundo na alaga ni Longhair. Ibang klase rin sa kapal. Na sinagot ni NJ Madriaga ng Jade Victorious, real account ang gamitin mo para totoo naman yang katangahan mo. Ang dami kasi ng matatapang mag-comment, pero dami account naman. Matapang lang dahil nagtatago sa likod ng mga fake na pangalan. Marunong kayang mag-basketball ang mga ito? Pero unang dapat sigurong itanong, marunong kayang magbasa ang mga ito? Nabasa ba ng mga ito ang ginamit na kriteria sa pagpili ng 10 idadagdag sa naunang Greatest 40? Una sa mga ginamit na kriteria, pasok ang naging MVP. Paano mo kukwestiyonin ang husay ng isang player na nanalong MVP? Kaya nga kasama rin si Junmar Fajardo na 8-time MVP naman. Ewan, pero malabo na sigurong mapantayan ang achievement na ito ni Abay. At naging MVP rin si Scottie Thompson. Masyado pa raw bata si Thompson para masama sa Greatest 50. Nakakasiyam na season pa lang daw ito sa PBA. Mas marami raw ang more deserving na mapabilang sa elite na listahan. Sa harap ng mga pambabatikos sa kanyang inclusion sa 50 greatest PBA players, may pagpapakumbaba at pagkamaginoo na sinabi ni Thompson, nirerespeto raw niya ang opinyon ng iba na di siya karapat-dapat. Basta para daw sa kanya, gagamitin niya iyong inspirasyon para lalo pang paghusayan ang paglalaro.
Hindi na raw niya pinapansin yung mga negatibong sinasabi ng ibang tao. Napakaraming ibang bagay na dapat daw niyang pagtuunan ng pansin, silang buong Ginebra team. Ngayong All-Filipino Conference, dapat daw nilang pagbutihin dahil kailangan nilang bumawi matapos matalo sa Commissioner's Cup Finals. Lalong magiging malaki ang papel na Scotty ngayong Filipino Cup dahil All-Filipino nga. Wala silang import na aasahan. Anyway, para kay Steve Garcia na sobrang bastos ang bunganga, pag foreman ka na, mag-apply kang isa sa selection committee pag pumili ulit ng idadagdag na players sa Greatest 50. Pagbutihin mo ang trabaho mo para ma-promote ka. Huwag mong panghimasukan yung desisyon ng mga respetadong tao na pumili sa mga karapat-dapat bigyan ng pagkilala. Dapat kinikilala rin ang sarili bago ka manghusga sa kapwa mo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, George Tolentino. Happy watching, idol. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, shoutout Nelson Reyes mula dyan sa Toyota Gison, Saudi Arabia. Salamat sa panonood, idol. Sa iyo rin, Enrico de Guzman mula naman dyan sa Belgium. Salamat sa suporta, kabayan. Ingat ka lagi dyan. Sa iyo rin, Norman Flores, mabuhay ka rin. Salamat. At sa iyo rin, shout out Rosemary Juan at sa iyo Via. Yes, napakainit ng panahon. Sa iyo rin, Papa Kiko. Yes, kailangan. Happy watching, idol. At sa iyo rin, Estrella Mercurio. Wala nang sisihan. Wala nang mangyayari. Magsisihan man. RJ Vicente, tama ka. Kahit gaano kagaling ang coach, nagkaka-error ang mga player. At sa iyo rin, Ray Arabit. Parang gano'n na nga ang mangyayari. At sa iyo rin, shout out Sanishan TV Official. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.